Isang malaking hakbang ang ginawa ng Minnesota Timberwolves ngayong off-season matapos silang magkasundo sa isang bagong kontrata kasama si Julius Randle. Ayon sa ulat ng ESPN, pipirma si Randle ng isang 3-year $100 million deal na may kasamang player option para sa 2027-28 season. Sa kabila ng posibilidad na subukan ang free agency, pinili ni Randle na manatili sa Timberwolves kung saan agad siyang naging mahalagang bahagi ng kanilang malalim na playoff run ngayong taon. Sa regular season ng 2024-25, nag-average si Randle ng 18.7 points, 7.1 rebounds at 4.7 assist kada laro habang bumanat ng 49% shooting mula sa field. Ngunit mas tumingkad ang kanyang kontribusyon sa playoffs kung saan nagtala siya ng 21.7 points, 5.9 rebounds at 4.9 assists per game sa loob ng 15 games habang nagpapakita ng mataas na efficiency na higit 50% shooting. Sa ilang crucial games gaya ng Game 3 ng Western Conference Semifinals kontra Warriors, nagtala si Randle ng triple-double performance. Sa Game 5 naman, kumamada siya ng 29 points sa 13 out of 18 shooting, patunay na kaya niyang umangat sa pinakamalalaking sandali. Hindi maikakaila na karapat-dapat si Randle sa kontratang ito. Isa siyang 3-time NBA All-Star, 2-time All-NBA team member at itinanghal na NBA Most Improved Player noong 2021. Sa kabila ng mga injury concerns sa nakaraan, pinatunayan niya ngayong season na kaya niyang maging consistent at maaasahang co-star ni Anthony Edwards. Ang kanyang leadership, shot creation at kakayahang maglaro sa crunch time ang ilan sa mga dahilan kung bakit pinili siyang panatilihin ng Timberwolves sa kanilang core. Bukod pa rito, napakalaking tulong ni Randle sa team chemistry ng Minnesota. Mula nang siya ay bumalik sa lineup, nagtala ang Wolves ng 17-4 record sa kanyang unang 21 games. Sa kabuuan, 44-25 ang kanilang record kapag siya ay naglalaro kumpara sa 5-8 kapag wala siya. Indikasyon ng kanyang malaking impact sa panalo. Sa panahon kung saan tumataas ang market value ng mga big man at secondary stars, masasabi nating value contract pa rin ang nakuha ng Timberwolves. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit si Randle ang una nilang inasikaso sa free agency. Isang desisyong makatutulong sa patuloy nilang kampanya para sa kampeonato. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tama lang ang bigay na kontrata kay Julius Randle? Deserve ba niya ang $100 million deal? Bukod naman kay Julius Randle, dalawa pang NBA veterans ang nagdesisyong manatili sa kanilang mga kuponan. Pumirma si Bobby Portis ng 3-year $44 million deal para magpatuloy sa Milwaukee Bucks, nakatumbas ng humigit kumulang $14.6 million kada taon. Samantala, si James Harden naman ay tatalikuran ang kanyang player option sa Clippers pero agad napipirma ng bagong kontrata, isang 2-year $81.5 million deal o halos $40.7 million per year. Parehong mahalaga ang papel ng dalawang veterano sa kanilang mga teams, kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit pinili ng Bucks at Clippers na i-lock in ang kanilang serbisyo. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa mga bagong kontratang to? Sulit ba? Samantala, isang mainit naman na issue ang yumanig sa NBA matapos lumabas ang balitang iniimbestigahan ngayon ng US District Attorney's Office si Malik Beasley ng Detroit Pistons. Ayon sa ulat ng ESPN, ang investigasyon ay kaugnay ng umano'y pagsusugal ni Beasley sa mga NBA games at prop bets o iyong mga taya na may kinalaman sa individual performances gaya ng puntos, assists o rebounds ng mga manlalaro. Nilinaw naman ng kanyang abogado na si Steve Haney na investigasyon pa lamang ito at hindi pa siya sinasampahan ng kaso. May karapatan pa rin naman si Malik na ituring na inosente habang hindi pa napatutunayan ang anumang paratang. Pero kahit pa wala pang formal na kaso, ramdam na agad ang epekto nito sa karera ni Beasley. Sayang na sayang dahil halos plansado na sana ang 3-year $42 million contract na inaalok ng Detroit Pistons para pabalikin siya. Dahil sa investigasyon, napilitan ang Pistons na ipagpaliban muna ang kontrata at hintayin ang magiging resulta ng kaso. Isang malaking kabiguan para kay Beasley na galing sa magandang season at naghahabol sana ng stability sa kanyang karera. Ang mas nakakatakot pa, baka magaya si Beasley kay Jontay Porter Jr., kapatid ni Michael Porter Jr. na naban habang buhay sa NBA. Si Porter ay nahuling tumataya sa mga laro kung saan siya mismo ang kasali at bukod pa roon, nagbibigay siya ng impormasyon sa ibang mananaya para manipulahin ang resulta ng prop bets. Kapag napatunayang sangkot din si Beasley sa kaparehong gawain, hindi malayong matanggal din siya sa liga at tuluyang masira ang kanyang career. Nakakalungkot dahil maganda pa naman ang ipinakita ni Beasley noong nakaraang season. Sa 2024-25, nag-average siya ng 13.8 points per game at tumira ng halos 41% mula sa 3-point line. Isang solidong shooter at scorer na bagay sana sa plano ng Pistons. Marami ang umaasang magiging susi siya sa pagbangon ng Detroit sa mga susunod na taon. Pero ngayon, nakabitin ang lahat. Kung mapatunayang wala siyang kasalanan, pwede pang maituloy ang kanyang kontrata at makabalik sa laro. Pero kung hindi, baka ito na ang wakas ng kanyang karera sa NBA. Sayang talaga mga idol. Malapit na sana ang $42 million na kontrata, pero ngayon, nasa bingit ng tuluyang pagbagsak ang karera ni Malik Beasley. Sa tingin nyo, makakabangon pa kaya siya? O tuluyan na siyang susunod sa yapak ni Jontay Porter? Samantala, isang bagong trade ang yumanig sa NBA ngayong araw. Ipinadala ng Utah Jazz si Colin Sexton at isang second round pick sa Charlotte Hornets kapalit ni Jusuf Nurkic.
Sa unang tingin, mukhang simpleng player swap ito, pero kung titingnang mabuti, malinaw na may mas malalim na plano ang Jazz sa likod ng move na ito. Sa pagkuha nila ng veteranong sentro na si Nurkic, tila naghahanda na ang Utah na pakawalan si Walker Kessler, lalo na't papasok na siya sa final year ng kanyang rookie scale contract. Ang ganitong sitwasyon ay madalas na nagbubukas ng pinto para sa trade scenarios, at kung magkataon, malaking oportunidad ito para sa Los Angeles Lakers na kunin ang promising big man via trade. Si Kessler ay kilala sa kanyang elite shot blocking, defensive IQ at mataas na efficiency sa paint, bagay na swak sa sistema ni LeBron James at Luka Doncic kung sakaling tuluyang makuha ng Lakers. Ang kanyang kakayahang mag-provide ng rim protection habang hindi humihingi ng maraming bola ay perpektong komplemento sa dalawa. Pero para makuha ng Lakers si Kessler, kailangan nilang mag-alok ng multiple future draft picks dahil tiyak na hindi basta-basta ibibigay ng Utah ang isang batang big man na may mataas na upside. Sa kabila nito, kung tutuusin, sulit ang investment kung ang kapalit ay isang malakas na defensive presence na pwedeng maging core piece sa short at long-term run ng Lakers. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba tamang timing na para sunggaban ng Lakers si Walker Kessler? Worth it ba kung kapalit ay ilang future picks?